meeting you with Ustad Jamil. So sabi dito, ang topic ay pamamaraan ng pagtupad sa da'wa sa kasalukuyang kalagayan. Again, medyo mahirap i-digest yun eh. Pamamaraan ng pagtupad sa naturang gawain, which is yung da'wa, sa kasalukuyang kalagayan. Okay. So according sa ating our own understanding, ano po kaya yung nilalaman ng topic natin ngayon? Pamamaraan ng pagtupad. Let's start with Brother Abdul Rahman. Ano kaya sa tingin mo yung nakapaloob dun sa ating topic for this week? Pamamaraan ng pagtupad sa da'wa sa kasalukuyang kalagayan. Sige po. Para sa akin, ang pagpapatupad ng dawa, ito po ay obligasyon na ng isang Muslim na ibahagi ang kanyang kaalaman o ang mensahe ng Islam sa sangkatauhan. Kasi ito na yun. Ano sa tingin mo yung nakapaloob without reading the context? Okay, kasi mamaya mapurus dahil. Ginagawa ko to kasi sobrang ikli talaga niya. Ano kaya yung nakapalagay or understanding natin doon sa main topic, which is pamamaraan ng pagtupad sa da'wa sa kasalukuyang kalagayan? Sa unang understanding natin doon sa sentence, ano po kaya yung nakapalagay? Kasi parang adaptation. Kasi although nandito na tayo sa sinasabi ko ng generation X, say yung generation niya. Pero kailangan pa rin natin balikan yung kung ano yung dapat natin pinagkukunan, yung source natin, which is Quran and Sunnah. Na dapat yun i-apply natin kasi kung hindi natin gagawin yun, mawawala talaga yung Islam. Kaya nga diba may mga dispute, pag may mga dispute, kailangan bumalik sa Quran and Sunnah. Parang sinasabi na back to basic tayo. Pero dahil sa na tayo at nasa tayo minsan, nakakalimutan na yun. Mashallah, barakallahu fik. Brother Raz. Parang maganda yung sinabi niya sa Okay. Walang copy-paste po. Parang maganda yung sinabi niya. Okay. So, sa akin, according dun sa topic, kumbaga, as is ba, kung ano nakita natin, yun din, yung pamamaraan ng pagtupad, ways kung paano mo itataguyod yung dawa sa kasalukuyang panahon. Kasi minsan kailangan mo i-paraphrase yung mga salita, especially sa mga booklets, para mas maintindihan siya. Okay, parang medyo nagkaroon ng parang narito si Bro Abdul Rahman siguro sa parang nabigay niya kahulugan ng dawa. Pero ang talagang topic, yung pamamaraan ng paano mo itataguyod yung dawa sa kasalukuyang panahon. So, hopefully nalinaw natin yan. Sabi dito sa text, pagkukuha tayo ng gabay mula sa huwarang ito ng mga propeta sallallahu alaihi wasallam sa kasalukuyang mga kalagayan, maipamamalas sa atin na ang mga pangyayaring ating nalalampasan sa kasalukuyang daigdig ay napapahawig sa kapanahunan ng mga propeta sa iba't ibang kalagayan. At walang pag-aalinlangan na ang aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tunay na anyo nito ay nananatiling umiiral sa pagitan ng ating mga kamay. Kaya hindi na nangangailangan ang daigdig na ito ng pamamatnubay mula sa isang bagong propeta hanggang sa araw ng pagbangon muli. Sa nakikita ko dito, ang gustong i-point ng book ay yung mga pinagdadaanan natin ngayon. Yes, napagdaanan na rin ng mga nauna sa atin, especially yung mga propeta. Tingin ko yung book na to, i-translate directly from Arabic to kasi sabi dito, sa tunay na anyo nito ay nanatiling umiiral sa pagitan ng ating mga kamay. Ang gusto sabihin nito, sa harapan natin. Kasi sa Arabic, pag sabi mong bayna yadayk, ibig sabihin, sa pagitan ng mga kamay, literally yun. Literal na translation.
So ayun, medyo demonyo siya. Pero alhamdulillah, yun yung sige po, sige po. Yun yung gusto niyang pagpakahulugan. Kung kukuha tayo ng gaway mula sa huwaran ito ng mga propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makikita natin na yung pinagdadaanan natin, pinagdaanan na rin ng mga nauna sa atin. Hindi lang ng propeta, of course, pero we have the best example sa kanila pa rin. At therefore, kung napagdaanan na nila yon, pwede rin natin siya i-apply sa panahon natin. Kaya dun sa pinakababa, sabi niya, kaya hindi na nangangailangan ang mundo ng pamamatnubay mula sa isang bagong propeta. Kasi enough, subhanallah, kung titignan mo yung awa ni Allah, binigyan niya tayo ng Rasulullah as a model. At the same time, binigyan niya din sa atin yung kwento ng mga nauna pang propeta para magbigay na additional guide sa atin. No? Kung pagmumuni-munihan mo lang, sobrang sobrang laking, yung more than enough na yung Rasulullah eh. Lakad ka na lakum fi anong ayat? Lakad ka na lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Meron kayong best example sa Propeta Muhammad. Pero aside from that, binigay ni Allah subhanahu wa ta'ala yung mga kissa, yung mga kasas, yung mga kwento ng mga naunang propeta as additional guidance sa atin. So, subhanallah, pagkulang na lang talaga natin yung mga shortcomings natin. Okay. So, hindi na nangangailangan yung daigdig, sabi dito, ng pamamatnubay mula sa isang bagong propeta hanggang sa araw ng pagbuko. Sabi pa din sa isang al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Sobrang masyhur, sobrang popular na ayat. Okay? Ngayong araw na ito, akmaltu lakum dinakum, kinumpleto ko yung inyong relihiyon, wa atmamtu alaykum ni'mati, ginawa kong ganap sa inyo yung aking ni'ma, biyaya, wa raditu lakum islam. Yung raditu, yan ay galing sa salitang radiyah, riba, radiyallahu anhu. Kaya minsan tinatranslate siya ng kinalugdan ko, kasi yun yung kaligdan siya ni Allah, sahaba. Kaya minsan tinatranslate dito na wa raditu lakum al-islam dinan, at kinalugdan ko or pinili ko ang Islam bilang inyong relihiyon. Okay? So, ganun. Warang dito lang kung Islam na dinan. Subhanallah, nasa last paragraph na tayo agad. Sa makatwid, ang pamamaraang pangbatas, which is Islam, ay ganap na sa atin. Sabihin, enough na yung Islam. At ito ang tanging tagapanagot sa pamamatnubay sa nilalang at magpatupad sa mga Muslim sa katotohanan. So yun na yung lahat ng text for this session. Yun na yung lahat. All in all, katulad ng sinabi ni Brother Abdullah, nandyan yung Quran, nandyan yung Sunnah. Which is yun yung Sharia. Yun yung Sharia. Nandyan yung Quran at nandyan yung Sunnah. And alam ko na-discuss ko na ito noon na merong mga issue na non-existent nung bumaba yung Quran. Like, perfect example yung sigarilyo. Alak kasi meron na eh. As in word per word, may khamar mismo sa Quran. Pero yung sigarilyo wala naman. Paano kaya yun sasakupin ng Quran? Paano siya sasaklawin? Paano hindi naman nabanggit yun? That's why meron tayong tinatawag na fiqh. Although pagbabatas din yung tao sa kanya, pero iba yung way kung paano siya gumalaw. Unlike ng Sharia. Kasi yung Sharia, ayun na siya face value. Yung Quran, Sunnah, yun na siya. Pero yung fiqh, medyo lumilikod siya. Depende sa sitwasyon, depende sa lugar, depende sa time, depende sa mga taong involved. Sobrang daming factors na pwede mo tignan para ka magkamag sa batas. Pero pagbabatas din siya. Okay. So, sa ganung format ng Islam, naging hindi siya pwedeng maging outdated. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng maging inapplicable sa isang panahon. Hindi. Sa lahat ng panahon, pwede mo i-apply yung Islam. Okay. Kasi isa yan sa mga accusation ng mga non-Muslim, especially sa West. Ang Islam backward, tawag nila backward. Beheading, mga pagputol ng kamay,
Pero subhanallah, kung mag-o-observe ka, sa Pilipinas, yung tao mas prefer ng mag-ano na lang tayo ng death sentence kasi hindi kaya eh, masyadong alam mo yung masyadong oportunista yung mga kriminal ngayon. Dahil sobrang walang pangil ng batas, pumunta na lang tayo doon. Sa death penalty. Death penalty. So nakikita nila yung value mo. Yes. Pero before, give them maybe 10 years or 15 years ago, ang death sentence sa kanila, sino ka para pumatay? Sino ka para yung Diyos lang dapat, bla bla bla. Kita mo, time will come talaga, makita natin. Out of control. Yes. Out of control talaga. So, even now, nagbo-browse tayo sa social media, makikita mo even yung mga tao sa West, kasi example lang sa Pilipinas, even sila, yung mga crime, yung merong point na umabot, death sentence talaga yung kailangan ibigay dyan. So, ayun, walang panahon na yung Islam ay hindi pwedeng i-apply dahil sa nature niya. Subhanallah, napakaganda ng pagkakaano. Tsaka nabanggit na ni Message na yung Quran hanggang sa huling yung kami yung nagpababa sa kanya at poprotektahan namin siya. So, in terms of that, si Allah yung bahala doon. Poprotektahan niya yung Quran. Pero yung pag-apply ng Quran, hindi pwedeng maging imposible. Hindi pwede. Hindi, ngayon 21st century na, hindi na pwede. Pwede. Ang Sharia, siya yung nag-act as a guideline. Okay? And then from there, kumukuha tayo ng magiging halal ba ito kasi hindi siya nabanggit eh. Tinitingnan natin. Doon natin yan. Kumbaga yung gabay na yun hanggang sa huling araw ng pagbuhay. Yes, magiging ano siya. Magiging functional siya. So ayun, alhamdulillah. So sa da'wa, pagdating sa da'wa, ganun din. That's why tayo mga Muslim dapat at least to some point tayo eh. Hindi. Updated tayo sa mga nangyayari. Sa mga nangyayari sa paligid. Kung kaya sa buong mundo. Kasi sa ulat sa pool, may say yung Islam sa bawat bagay. May say yung Islam. May sasabihin yung akida mo, yung pananampalataya mo. Tungkol na makapagay-bagay. Sa lahat ng ginagawa mo. Okay, so dapat at least man lang updated tayo in that way, alam natin ano ba yung take ng Islam sa bagay na yan. Let's say, kahit Michael Jordan, napaka-non-Islamic Michael Jordan. Pero anong pananaw ng Islam? Michael Jordan, ganyan. Okay, pagdating sa basketball, anong pananaw ng Islam? At alam naman natin yung tarika, yung method natin dito sa Al-Khor, sa optics, na yung hobbies ng tao, ano yung talaga doon? Ano ang tawag natin, Brother Rahman? Yung work, yung family, yung Form D, yung recreation, yung hobby ng isang tao. Paano mo masusundot yun kung hindi mo siya makokonekta sa Islam?